Okay, good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang ka, hindi lang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman didinding siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalati ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka malipat ng dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang sa barilang lakad. Rush fire, deal sniper. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-Airsoft. Ngayon po ay araw ng Sabado. Magkakasama po tayo para sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga bossing. Okay, dalawang pistol, dalawang rifle. Okay? For shipping, lilipad, aalis sa ating shop, pupunta sa ating mga customer na ka-Airsoft na talaga namang sa ngayon ay talagang nag-aantay na, no? Nag-aantay na dahil gusto na nilang makuha yung mga unit, okay? Okay, shout out, good day and good afternoon, John Gumasing of Leyte. Hello sa'yo, Sir John Gumasing.
ni Sir John Gumasing is the staccato original version. Okay, no? Dalawang klase ang staccato na nilalabas natin. Isa is yung upgraded na yung ibabaw, meron ng RMR optic sight. Okay? This one is the original version. Meron pa ba tayo nung may RMR para makita sana nila? Sige, mamaya papakita ko sa inyo, no? Papakita ko sa inyo yung comparison, magse-set up lang si Lucas, no? So, okay, then shout out Sir Jason Garcia of Cagayan de Oro. Yun, wala. Okay, Sir Jason Garcia, Cagayan de Oro. Okay, yung unit niya is the 1911. 1911, two-tone original. Actually, gusto niya silver, kaya lang, pasensya na po, wala na po tayong silver. Kaya ang gustuhan na lang niya is the two-tone version. Okay, so, maganda naman, guwapo naman, talaga matigas naman. Yan yung unit ng ating Airsoft, Jason Garcia of Cagayan de Oro. Okay, next unit natin, unit ng ating Airsoft, Francis Concepcion of, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Oh, unit nating bossing is the Poseidon Medusa ng na full upgraded. Okay, upgraded in and out. Makikita ninyo naka holographic scope na rin siya. Tapos sa loob niya upgraded na rin. Mataas na ang FPS nito. I think kung di ako nagkakamali hula ko lang mga nasa 470 pataas ito, no. So dahil in-upgrade natin, kasi natsambahan natin, nakapa natin, nasaktuhan natin yung upgrade na gusto nitong unit na to. Kaya napapataas natin ng FPS to. Normally, ang FPS naman ito 400 to 420 lang eh. Pero sa atin napapataas natin ng 470 pataas to. Hindi ko maibibigay sa inyo yung eksakto, pero mamaya ipapakita ko sa inyo. Siyempre, hindi naman mawawala. Magko-chrono test po tayo, di ba? Pengi nga ako ng 0.20. Pa-refillan ko. Okay, no, syempre ipapakita ko sa inyo yung i-chrono test natin. Okay? Then next unit. Next unit going Rojas City Capiz, Glenn Andal. Okay, ang gusto ni Sir Glenn is a DMR setup. Kaya lang kapos pa yung budget niya para sa isang unit na full DMR. So, semi-DMR na lang daw muna. Kasi ito, makikita nyo to this is a DMR setup na ni-request niya. Ito yung CQB. Tignan nyo kung ano yung comparison, no? Ayan. Ewan ko lang kung kita sa camera ha. Pero, ayan. Yan ang comparison ng haba niya, no? Mas mahaba si DMR ng almost 7 inches. Okay? 7 inches yung haba niya. Plus, kasi ito hindi pa talaga full DMR setup to. Pwede pa itong lagyan ng inner barrel at saka ng suppressor. Ayan. Let's say kahit mga 6-inch inner barrel at saka suppressor na 400 to 600 mm. Bahala siya kung ano yung gusto niya. Yun, pwede pa to. Okay? Sa ngayon, ito lang muna kasi ito lang po muna yung budget niya. Pero, kahit pa paano, may FPS na rin po ito. Mataas na rin po. Yan ang malalaman natin maya-maya kung ilan, no? Kung ilang FPS ang inabot doon ng unit niya. Okay? Napakaganda, napakahaba, yan, yan. Okay, kaya lang mamaya isa-isahin natin, ipakita natin yung tamang setup, tamang build dapat dito, yung forma nito, no? Ipapakita natin sa ating bossing na si Sir Glenn Andal of Rojas City Capiz. Thank you sa inyo lahat mga ka-airsoft. Okay, ngayon, dire-diretso po tayo. Review and unbox ng unit ng ating mga bossing.
muna tayo sa pistol. Okay, unit natin Airsoft, John Gumasing, Leyte. Ang unit niya is the original version of Staccato, the 2011 Staccato. Unang-una, ano at bakit mayroong Staccato? Okay, kwento lang natin, himayin lang natin, no? Mga Airsoft, way back, before the pandemic, umugong na yung usapan na mawawala na yung STI na brand. So, mawawala na, wala pang balita during that time kung anong papalit, or kung merong papalit, or magre-rebrand lang ba, or what. Basta, ang ugong-ugong sa usapan, mawawala na yung STI na brand. Both in live, both in airsoft. Okay? Live, when I say live, ibig ko sabihin totoong barel. Okay? Yan, mawawala na raw. Ngayon, pumasok ang pandemic. During the pandemic, as early as 2021 to 2022, nagkaroon na ng rebranding ng name. Okay? Inalis na at nawala na yung STI. Okay? STI and TTI, nawala na yan. Tarang Tactical Innovation, nawala na. Ang pumalit po, no, is the Staccato. Okay? Yung Staccato is a company name. Parang yun, kumbaga, STI, company name, yun yung company name nila. Then, all of a sudden, nag-create sila ng model na, plug carrier, no? Ng Staccato, which is, ito na nga, nasa inyo ng harapan. Ganitong ganito, 1:1 replica. Yan. Ito ang Staccato. Talagang hindi mo maikakaila. Kung tutusin, kamukha siya ng John Wick, di ba? Design lang ang pinagkaiba, pero yung hubog, yung tikas niya, yung pagiging bulky niya, is nanggaling sa mga combat buster. Kamukha siya ng John Wick. This is the original Staccato, at saka nasa rin sinet up, ayun to. And this is the more upgraded version of the Staccato. Ayan. Ayan. Okay? This is the original Staccato, and this is the more upgraded version of the Staccato. Ayan. Ayan, makikita nyo naman magkaiba. Okay, sabihin natin ganito ha. Big One, may scope yan, tama. Yes, meron siyang scope. Sight pala, sorry. May sight na, no? May rear sight. Okay? Ngayon, Big One, pag ba yung unit ko na standard, Staccato, is nilagyan ko niyan, parang upgraded version na rin ba? Hindi. Okay? Kasi, ito kasi naka-design talaga para lagyan mo ng sight na ganito. Ibig sabihin, meron siyang nakaabang, no, na pag-uupuan mo nitong RMR sight mo. Nakaabang. Ibig sabihin, plug and play, ito, tornilyo mo na lang. While the original is wala. Naka-design siya para magkaroon ng rear sight na bomber sight. Ayan. Yan ang pagkakaiba. Ito, meron ng mounting plate na nakalagay dito, while ito, wala. Ngayon, ito, pwede mo ba lagyan ng ganito? Hindi. Kasi, wala siyang mounting plate. Katakot-takot na conversion ang gagawin ninyo para malagyan ninyo. Kaya ganito. Ito ha. Alamin ninyo sa sarili nyo kung type nyo ba yung merong RMR sight. Kung type mo yung RMR sight, then go for this unit. Ngayon, kung sa tingin mo naman, hindi mo lalagyan or wala kang interest na lagyan ng RMR sight itong original version, I do suggest go for this. Okay? Ngayon, masasayang lang kasi yung ganitong setup kung wala ka namang balak na lagyan siya. Tapos kung hindi ka naman makikipag-compete, sayang lang, di ba? Ngayon, kung ang tipo mo is firepower, go for this unit. Napakaganda, napakalupit. Wala ka na nga hanapin pa, di ba? Ayan, dalawang version to. Number 1 is the standard unit. Number 2 is the competition grade unit. Ayan ha. Dalawang version yan. Kayo na lang po ang bahalang pumili kung ano ang gusto ninyo dyan sa dalawang version na yan. Okay? So, ayan. At least maliwanag, no? Okay.
naipaliwanag naman natin yung tungkol sa staccato. Ngayon, nandito tayo. Kung mapapansin ninyo, itong unit na to is, sabi ko nga, kamukha siya ng John Wick. Matikas siya. Kung sa malakas, malakas siya, pero mas pinalakas pa namin. Kung sa matibay, matibay na siya, pero mas pinatibay pa namin. Mas ginawa namin siyang more durable. Kung upgraded na, mas in-upgrade pa namin. Okay? Number 1, itong unit na to is out of the box, naka-fixed outer barrel na. Number 2, number 1, out of the box, itong unit na to, naka-fixed outer barrel na. Number 2, itong unit na to, sa labas niya, naka-upgrade na. Front sight, naka-optic na, plus naka-magwell na. Upgraded na talaga, di ba? Siyempre, maganda na siya. Mas papagandahin pa natin. Okay? Ano yung in-upgrade ni Big Man sa loob? Number 1, the fine-tuning. Number 2 is the trigger job. Number 3 is the hop-up rubber. Number 4 is the hammer. Hop-up rubber. And number 4 is the enhancement of nozzle. Okay? Normally, ang FPS nito, syempre 2011 nasa 350, 340, 350, 360, naglalaro on that digits, no? Pero itong hawak-hawak natin ngayon is 100%. Okay? Nasa 400 FPS pataas. Okay. Base sa upgrade na ginawa ko, sigurado ko nasa 400 pataas tong FPS nito. Okay? Ayun. Kaya, yan yung unit natin. Kaya for sure, mag-e-enjoy po siya. Okay? Ngayon, Lucas, ang lamig, oh. 0.20. Kondisyon mo na. Okay, no, mga ka-airsoft, hindi naman lingid sa kalaman ninyo, napakalamig ng panahon ngayon. Napakalamig, yung simoy ng hangin, yung buga ng hangin, talagang malamig. Yung airsoft natin, pag malamig yung paligid, mahina siya. Okay? Hindi natin ganong makuha yung full potential ng unit pag malamig ang panahon. Pag malamig ang panahon, yung airsoft natin, mabilis lumamig yung magazine. Pag malamig ang magazine, yung hangin mo, ibig sabihin, nagyeyelo. Pag malamig, ibig sabihin, yung hangin mo, tulog. Pag malamig, ibig sabihin, yung airsoft mo, malakas ang consumption ng gas. Okay? Kasi, ang airsoft, actually, nakadesign sila para laruin mo outdoor. Ngayon, kung sa indoor ka maglalaro, tulad nito, aircon ng paligid, expected na natin, mga ka-airsoft, na medyo mahina po siya. Okay? Hindi talaga design ang airsoft, especially the gas type, para sa mga lugar na malalamig. Pag malamig ang lugar, malamig ang panahon, medyo weak ang airsoft natin. Okay? Pero pag mainit ang panahon, napakasarap gamitin ng airsoft. Okay? So, ngayon mga airsoft, this is the 2011 Staccato. Kasa natin, ilak. Okay. Gagawin mo to every maintenance. Silicone. Dali lang mga airsoft, ha. Yung silicone oil natin. Lucas silicone. Look! Silicone. Okay. Number 1, silicone oil natin, yung slide stopper. Okay, konti lang. Number 2, the nozzle. Okay. Again, out of the box, naka-upgrade na to, naka-fix outer barrel, tapos naka-optic, then naka-magwell. Ngayon, ang pinakailaman natin, ang in-upgrade natin is the fine-tuning, trigger job, hop-up rubber, at saka yung enhancement of nozzle. Malakas na siya, mas pinalakas natin. Normal FPS nito sa iba, normal FPS ng ganito na hindi upgraded is ranging 330, 340, 350, 360.
Pero ngayon, tignan natin kung ilang FPS to dahil dito sa atin, in-upgrade natin to, mas pinalakas pa natin. By the way, itong unit na to is capable only of 12 kg. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng 14 kg kasi mawawarak siya, masisira siya. Okay? Okay, where's the magazine? Okay, magazine natin mga airsoft, syempre, lalagyan natin ng, sabi ko, condition mo yan, lamig-lamig eh. Oh. Lalagyan natin ng silicone oil. Okay? Press the valve, then spray. Then, dito rin sa ilalim, spray din natin. Okay? Ngayon, lagyan natin siya ng gas. Ang gagamitin natin, 12 kg lang mga airsoft. Huwag po tayong gagamit ng 14 kg. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang, no? Inaalis ko sa aircon, mga airsoft. Pagpasensyahan nyo na, no? Kasi ang lamig-lamig po talaga. Ang lamig-lamig. Gusto ko makuha yung eksaktong chrono sana nung unit ng ating ka-airsoft, okay? Iyan mo muna. Ayan. Ngayon, dako tayo sa unit, no? Totoo po yung sinasabi ko na ang unit natin, pag malamig ang panahon, weak siya. Kaya hanggat maaari, ayan, kung maririnig nyo, merong hangin, hinahanginan ni Lucas, no, yung magazine para mawala yung lamig. Okay? Ganon. Kasi talagang ang lamig, eh. Kanina pa kasi nakababad dito to, no? So, okay na? Okay, ngayon mga airsoft, dahil magkokrono tayo, maglalagay po tayo ng bala. Gagamit tayo ng 0.20 grams. Kita ba? Ayan, no? 0.20. Atakin natin to pababa. Then place your other thumb here. Tapos, pump lang po tayo. Okay. Mga airsoft, meron akong pakiusap sa inyo. Pag maglalagay kayo ng bala, iwasan ninyo yung bungi-bungi. Kailangan alternate. Left, right, left, right, left, right. Okay? Yan. Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa, chrono test tayo. Okay? Kunin natin pa chrono natin. Okay. First fire po tayo mga ka-airsoft. 475 staccato original version. Expected ko, dire-diretso mo lang ha. Bali, expected ko mga nasa 400 something lang. 410, 420. Hindi ko akalain aabot ng 475. Firing. 466 FPS. 465.9 FPS. 458.8 FPS. From 340, 350, 360, in-upgrade natin 475 FPS. San ka pa? Napakatindi, napakalupit. Wala ka nang hahanapin pa. Ngayon, lagyan natin ng 0.30 grams na bala kasi magpa-firing na po tayo. Okay? Hatain pa baba. Okay, pasok. Kasa. Mga airsoft, this is the 2011 staccato. Ang pumalit sa STI firing. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Oy, for sure, mag-i-enjoy dito si Sir John, John Gumasing of Leyte. Bossing! Hindi ko alam kung napasobra yung upgrade ko. No? 475 FPS tong lalabas na unit sa'yo.
Actually, after so many long time, ngayon lang ulit ako nag-upgrade ng staccato. 475. Wala na akong masasabi pa rito. Expected ko mga ano lang eh. Mga nasa 400. Pinakamataas na nga sana yung 420 eh. Pumalo sa 475. Wala akong magagawa. Ito yung unit mo, bossing. Ito ang ipapadala ko sa'yo. Hindi mapapalitan to. Okay? Ito ang makukuha mo yung 475 na staccato. Okay? Yung unit, grabe. John Gumasing of Leyte. Bossing to po ha. I feel good. Ready for packing and ready for Grabe yun. Grabe yun. Grabe. Napakalakas nun. Hindi kayo na-expect yun, no? Okay, so next unit natin is unit natin ka Airsoft, Jason Garcia of Cagayan de Oro. Okay, Sir Jason Garcia ay naging ka-airsoft na rin natin dati to, no? Nagpa-shipping to ng isang rifle, okay? Pero ngayon gusto na raw niyang subukan ang isang pistol, okay? Emmy Pearls, good PM, Sir Bigman, good day! Okay, Mark Daryl Bantilan. Nakasmile siya, nakapuso siya. Hello, bossing! I feel good. Okay, magandang hapon, sabi ni Joms. Magandang hapon, Joms! I feel good. Okay, ngayon, diretso tayo mga ka-airsoft, no? Masyado tayong sumasaya. Diretso po tayo sa review and unbox ng unit ng ating ka-airsoft. Okay, from the 2011, tatalon tayo pababa sa 1911. From the bulky unit, natalon tayo ngayon sa slim type unit, okay? Makikita nyo sa magazine at magazine pala, pairam ako ng magazine yan. Sa magazine at magazine pala, magkaiba na. This is the magazine of the Staccato, the 2011, while this is the original magazine of the 1911. Classic na classic, di ba? Okay, high kappa versus the single stock magazine. Yung high kappa kasi, ano yun, mga ka-airsoft, no? Alternate. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Kaya, dual stock magazine, kaya high kappa, mas maraming malalaman. This unit is the slim type, single stock magazine lang siya. Dire-diretso lang. Hindi siya left, right, left, right, left. Diba? Hindi alternate. Kaya, mas kaunti ang malalaman nito. Has a maximum rounds of 14 rounds. Okay? Classic na classic talaga siya. Mula dun sa modern type na unit, dadako tayo sa classic. Itong unit na to, makikita nyo, yung sight pa lang niya sa harap, fix na. Hindi mo maalis, hindi mo ma-adjust, hindi mo mapapalitan. Ganun din sa rear niya, fix. Hindi mo maalis, hindi mo ma-adjust, hindi mo mapapalitan. Kung mapapansin nyo, wala ring rail dito sa baba for the upgrades like flashlight, laser, etc. Wala rin siyang magwell dito sa baba. Talagang plain and simple lang. Pero, yung 2011 kanina, dito po nagmula yon sa 1911. Ibig sabihin, kung walang 1911, wala sila magiging pattern, wala pong magiging 2011. Okay? Kaya itong unit na to, kailangan respetuhin pa rin natin kahit matanda na siya. Kasi dito nanggaling ang 2011 na nakukursunadahan mo ngayon. Okay? Number 1, kasa natin, ilak manually, spray tayo ng silicone oil sa nozzle, spray tayo sa slide stopper. Dalawa ang i-sprayan sa unit, nozzle and slide stopper. Okay, slide stopper nandito yan sa gilid. Then kunin natin yung magazine, press the valve, then spray. Spray. Okay, as I was saying, 12 kg lang po ang gagamitin. Huwag pong gagamitan ng 14 kg ang mga unit na ito kasi delikado po. Okay? Masasabog siya, masisira. Press the valve then. 1, 2.
Okay, after that, may mga mag-walk-in yata. Anyway, i-chrono rin natin. kaya lang, huwag nyo i-compare, ha? This unit, yung kanina kasi, in-upgrade natin. Ito, in-upgrade din naman. Kaya lang itong unit na to, hindi natin pwedeng palakasin na tulad nung pagpapalakas natin doon sa kanina. Kasi bakit? Unang-una itong unit kasi na to, hindi pina-upgrade ng fixed outer barrel. Ayan, no? Okay. Ang upgrade lang nito, fine-tuning trigger job, hammer protection pad, and enhancement of nozzle. 4 lang. Okay? Yung isa kanina, ang in-upgrade kasi ron, fixed outer barrel, ibig sabihin upgraded ng fixed outer barrel, tapos naka fine-tuning, naka trigger job, naka hammer protection pad na, plus naka enhancement of nozzle, plus naka half rubber. Ang upgrade ng isa, 6. Ito, 4 lang. Hindi pa siya naka fixed outer barrel. Kaya hindi siya pwedeng masyadong lakasan. Okay? So, lagyan natin ng 0.20 grams. Hatakin pa baba. Okay, then, lagyan natin, ha? Kumbaga, tumulas. Kumbaga, huwag niyo ikukumpara kasi, aray. Kasi pag kinumpara nyo, hindi talaga sila magiging magkaparehas. Talaga mas malakas yung 2011 no? Okay. Mas malakas kasi talaga yung 2011 mga Carson, no? Kasi matindi talaga yung upgrade. Pasok! Kasa. Okay, chrono test. Go. Okay mga Airsoft, chrono test natin. The 1911. Semi-upgraded, not full upgraded. Firing. $424. Okay. 320, 330 lang ang FPS nito. 424 FPS. Firing. 410 FPS. Firing. 410.3 FPS. Diba? Napakasarap ni unit. Imagine mo, may pistol ka na sa 400 FPS. Saan ka pa? O, diba? Napakasarap, napakasarap. Bihirang-bihira, no? Normal FPS nito, 410, 420, pero kita nyo naman, 424 FPS. Tama ako, 424. Ayun. Okay, go. Okay mga Airsoft, this is the 1911 FPJ, ang Provinciano Classic Edition. Okay? Semi-upgrade, 424 FPS. Firing. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit natin ka Airsoft, sigurado mag-enjoy siya. Jason Garcia of Cagayan de Oro. Hello, Boss Jason. Okay mga Airsoft, dalawa pa tong i-review and unbox natin. Kaya lang may mga walk-in po tayo na kailangan namin asikasuhin muna. Okay? Babalik po tayo maya-maya, i-review and unbox po natin to. Mag-ano ulit ako, no? Asikasuhin lang natin kasi ayaw naman natin pag-antayin sa labas na matagal yung mga Airsoft. Pagpasensyahan nyo na po, itutuloy ko mamaya, may continuation ng live na to. I-review natin and unbox itong dalawang rifle na pupunta sa ating mga Airsoft. Mamaya-maya lang. Okay mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Iyon po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman.